Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesus Kristo. 17 kabanata ng Lucas. Mga sanhi ng pagkakasala. Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin." Pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyong aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang iyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito." Ang tungkulin ng alipin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, "Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko saka ka kumain." Pinapasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin." Pinagaling ang 10 kitungin. Sa paglalakbay ni Hesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Hesus, Panginoon, mahabag pa kayo sa amin!" Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Hesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang pinagaling?" tanong ni Hesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Hesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Minsan, si Hesus ay tinanong ng mga Parisiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo." At sinabi niya sa mga alagad, "Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit, hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit, kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga ito ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay
ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 tao nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magsamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre.